Ano, syempre sasabihin ko na lang, nagkaroon ka ng isang ninang na na habang pinagbubuntis kita sa kabila na nakabedress ako, siya yung nagbigay sa akin ng strength para mabuo kita, na yung pinasasaya niya ako lagi. Sasabihin ko sa kanya, meron kang ninang na anghel. Unang-una, nawalan kami ng kasama bilang 4 kami. Hindi na namin mabuo yung For the Loves, For the Best. Lahat ng mga Fantastic Four, hindi. For the Vote. Parang ang hirap magtayo, ang hirap magpalit kasi wala siyang kapalit. Sa amin naman, malaking kawalan siya, lalo-lalo na sa industriya namin, sa comedy bar. Kasi isa siya sa pinakamahusay, pinakamagaling na talagang hindi mo matatawaran na walang, hindi mo pwedeng aralin yung ginagawa niya or gayahin kasi isa lang talaga. Siya lang talaga yun. Let's go! Ano na nangyayari sa Showtime? Ba't nakaganon? Hindi pa rin makaigtad. Oo nga, bakit ganon talaga? Sa labanan ng 3? Yun na nga ang nakakapagtaka. Bakit ganon? Hinahanap tuloy ng mga tao ang mga puntos niya sa kanyang mga social media accounts. Oo. Ikaw ang magsabi, ilan-ilan ang kanyang mga Ay, katulad yan, yung subscriber ni Vice Ganda sa Facebook, grabe. 17 million. Okay. Oo. Tapos sa YouTube? Ang kanyang subscriber sa YouTube, nako, 7.9 million. Okay. At ang kanyang subscriber sa Instagram, 10 million. Sa Twitter? Nako, 15 million. Grabe. With a total of, naku, hindi ko mabibilang. Hindi mo na mabibilang yan. Kahit calculator, sasabihin, too long. Figures. Alam mo, kung lahat itong bilang na binasa ni Wendell, ay magiging suporta talaga sa panonood sa Showtime, dapat sila mangunguna. Ay, oo naman. Diba? Lagpas-lagpasan pa nila yung sobra pa sa inaasahan. Diba? Kaya lang, yung kababash ninyo sa mga tao na kumukontra sa iniidolo nyo na si Vice Ganda, kung yung panahon na yan ay ipinapanood nyo ng kanyang programa sa tanghalian, di meron sana kayong provecho. May napapala kayo. Hindi yung bash kayo, kaliwat kanan, para kayo may mga tapaoho, na kung ano sabihin ni Vice, susunod lang kayo. Hindi maganda yun. At saka ang nakakapagtaka pa na, aside kay Vice na napakaraming subscribers, followers, kasama pa niya si Ann, nanuknukan din. Si Kim Chiu din nanuknukan ng dami mga followers. Kung pagsasama-samahin mo talagang wala kang kalulugaran. At marami pang ibang kasama nila. Correct. Kaya kung paramihan po ng mga subscribers at inaasahan na manonood dapat ng kanilang programa ang pagbabasihan, sila dapat ang nangunguna. Hindi EAT. Tinatalo pa sila nung Itbulaga ng Correct. Diba? Kaya nga nakakapagtaka, doon nga sumisilip ang mga tao na bakit ganon? Ang dami naman nilang mga subscriber, followers, nasaan sila? Yun ang hinahanap ngayon ng marami. Hindi nagtatanslate sa ratings. Ito yung real talk lang naman po ito. Natin ito. Tuloy, mayroong mga naglalabasan ng mga chismis tungkol yan sa 17 million subscriber na yan, mga followers na yan. Kasi di ba sa social media, isang tao pwedeng gumawa ng 10 pangalan. Okay. Oo, para mag-subscribe doon sa Correct. Katulad ako, pwede ko iba-ibahin yung pangalan ko, di ba? Wendell Alvarez, pwede kong Barikotot. pwede kong sabihin Wendell Barikotot. Ganon. Pwede kong sabihin na Alvarez Chuchu. Then makagawa ko ng 10, mag-subscribe ako doon sa Okay, labas na tayo dun sa mga subscription nitong si Vice Ganda. Ako naman nagkausap kami ng mga kaibigan ko, yung iba mga abogado pa nga, yung iba huwes. Ang kanilang punto, siguro daw talaga hindi pa rin nagbabago kahit sa kataasan ng social media ngayon. Hindi pa rin nagbabago ang kulturang Pinoy. Ang hinahanap pa rin natin ay isang programa na sila ay matutuwa at hindi sila maiinis. Yun ang kanila. Lumang tao pa rin po ang mga Pilipino. Sakop pa rin po tayo ng kultura ng kagandahang asal. Yung masaya tayo kapag nanonood tayo. Dahil bakit ka pa magbubukas ng telebisyon kung mabubuisit ka lang? Tama. Diba? Siyempre manonood ka kung saan kayo makakalimot ng problema at may kapupulutan ka ng aral. Yun diba? Totoo. At saka siguro nakalimutan ni Vice Ganda na ang Pilipinas ay the only Christian country in Asia. Na ang talagang sinusunod pa rin ng mga Pilipino talaga. Yung makaluma. At eto na rin lang tayo, gusto ko lang ipaliwanag. Kasi ang laging itinutudla sa akin, ipinambibira, yung binitiwan ko tungkol sa pag-ihi ng patalikon. Yun lang ang pinikap nila Sa haba ng sinabi ko, yun lamang ang kanilang dinampot at ipinanglaban sa akin. Nung bago ko po sabihin yun, ako po ay nagbigay pugay sa mga miyembro po ng komunidad ng LGBT. Ako po ay isang manunulat na nabuhay sa mundo ng mga kapatid nating Becky. Ang Mariposa Publications, lamang po ang bilang ng mga Becky kesa sa babae. Sa akin pong hanap buhay, ang
mga kasama ko po sa trabaho ay mga Becky. Kahit po dito sa SNN at kahit pa sa mga nakaraang programa namin sa ABS, karamihan ay mga Becky. Kaya ang pagrespeto ko po sa kanila ay sobra-sobra pa sa maaari nyong questionin. Ang ibig ko pong sabihin doon sa sinabi ko na hindi tunay na babae itong si Vice Ganda at nagpapanggap lamang. Ang tinutukoy ko po doon, yung tungkol sa pag-ihi ng patalikod, yung bang kwentong Pinoy na kapag kami umiihi na nakatalikod, sisigaw yung dadaan at sasabihin, hoy, humarap ka, huwag kang nakatalikod, traitor ka. Huwag kang duwag. Huwag kang duwag. Ang ibig ko pong sabihin doon, ang tao po na matapang ay hindi nagtatago sa saya ng kanyang kapwa. Lalong hindi po idinadaan ang kanyang galit o paghihiganti sa patambis o patagilid na pagsasalita. Dinidiretso po yun. Yun ang ibig kong sabihin na naligaw na po ang kanyang mga trolls. Yung mga trolls ni Vice Ganda na hindi ko naman masisisi. Iniidolo nila si Vice. Ano magagawa natin? Tama. Siyempre, kung anong hinaing ng kanilang idolo, ganun din ang hinaing nila. Diba? Pero dapat, lawakan ninyo ang pangunawa sa mga issue na kinasasangkutan ng inyong idolo. Ano ang pagsisinungaling? Bakit kami kinatigan ng MTRCB nung sabihin namin na hindi tama ang ginawa nila ni Ayon Perez na pagdilpat? Alam niyo po, yun po ang tunay na terminong dapat nating gamitin. Pagdilpat dun sa icing. Ang tawag dyan, kukunin yung icing, igaganon dito, pagdilpat ang tawag doon. Yan po yung kolokyal na Tagalog na salita ng ginagamit sa ganyan. Kinatigan tayo na MTRCB. Nasuspinde sila na 12 araw. Maraming nagalit. May mga nagkaso pa sa kanilang mga huwes, mga mga samahan ng broadcaster. Asan ang pagsisinungaling doon, di ba? Oo, wala Kaya, naman doon eh. dapat diretso, direkta. Kapag ka meron tayong gustong sabihin, diretsuhin. Mas maganda yung diretso kaysa sa paikot-ikot tayo na ang kalalabasan ay paghihiganti. Di ba? Napakalawak ng mundo. Ako bubuhat ng sariling bangko. Bakit po ako mapagpatawad? Bakit po yung mga nakagagawa sa akin ng mas malalaki pang kasalanan ay nakakaya ko pong tanggapin? Ang bait po ng mundo sa akin. Kasi hindi po ako perpekto. Napakarami ko rin pong nagawang mali sa buhay na ito. Pero lagi po akong pinatatawad ng kapalaran. Kaya yung nangyayari sa akin, ibinabahagi ko rin po yun sa mga taong kinakapos at sumusobra sa akin. Diba? Kasi ang sarap-sarap nung ang puso mo, wala kang kargang galit. Ang liit-liit na nga ng puso, pupunuin pa ba natin ng galit at stress, diba? Kaya kung ang sinasabi, gigil na gigil, yun ang terminong ginagamit nila. Alam niyo po, kulang na lang nabuksan ko ang puso ko sa inyo. Wala pong gigil na gigil. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos na ako ay pinatibay na ng panahon. Sa totoo lang, kahit sa bahay, di namin pinag-uusapan yan. Kaming tatlo, hindi namin pinag-uusapan yan. Kasi ang sarap-sarap po na mabuhay ng wala tayong kargadong galit, di ba? Dapat ganun naman talaga. Magtrabaho lang po tayo pare-pareho. Yun lang. At saka wag nyo ikinagagalit yung hagdan. Merong mga nababasa ko tungkol sa hagdan na aakyatan at bababaan. Hindi po ito kay Vice Ganda lamang patukoy. Lahat po ng mga personalidad, pati po ang mga politiko, sa anuman pong antas o larangan, kahit po mga hari at reyna, dumarating po ang punto na kailangan na nilang magpaalam sa kanilang hanay. Kasi tapos na po ang kanilang panahon. At kapag sabi ko nga ay bumitiw na sa atin ang swerte na tinatawag, mahihirapan na po tayong habulin at ibalik pa. Hindi si Vice Ganda lang yun. Kahit kanino, kahit sa amin, kahit sa antas, sa kalahatan po yan. Kaya huwag kayong masyadong sensitibo. Maging malawak po ang ating pag-uusap. Huwag po nating sabihin na para kayong pigsaan, layo-layo pa ng karayom. Pumuputok na kayo. Aspile, pinupukpok nyo ng maso. Walang ganunan, di ba? Malawak ang fanbase nyo. Asan ang lawak ng fanbase nyo? 15 million, 7.9 million, 10 million, 15 million. Yan po ang mga subscribers ni Vice Ganda. Nasaan kayo? Ba't hindi nyo magawang mapataas ang rating ng programa ng idolo nyo? Bakit nangungulelat? Aminin natin ang katotohanan. Asan kayo sa naglalaban-laban? Wala. Pangatlo. Yun lang naman. Yun lang naman ang akin. Kung yun pong ipinambabash ninyo na oras, itinututok nyo sa pagsuporta sa idolo nyo, ay, sobra-sobra pa. Sobra-sobra. Diba? Abot hindi lang number 1, baka lumagpas pa lang sa pagiging number 1. So, zero ito. Sayang 17M. 7.9. Laki, sobrang 10 million, malaki. Twitter 15 million. Nasaan kayo? Bakit pag tinututukan yung programa kulelat kayo? Kulelat po ang tawag talaga doon. Yung nasa hulihan, kahit po sa karera ng kabayo na yung nasa huli, kulelat. Di ba? Ganun ba talaga kasi tatlo ang naglalaban-laban na Time show. Siyempre may number 1, may sumunod at may kulilat, di ba? EAT ang number 1. Hindi matitibag yan. Kahit anong gimmick pa ang gawin ninyo, kahit anong paingay pa ang gawin ninyo, ang EAT nandun na sa trono na hindi nyo po pwedeng buwagin. Tama. Di ba? Anong payo mo kay Vice Ganda? To Vice Ganda, don't be sensitive because our life here is too short. Hala ko ba? Not too short. Alam ko ba not too sure? Our life here is not too short.
Pati yung lifespan ng tagumpay, too short na. Ang bilis ng pagpapalit ng transition. Diba? You know, Vice Ganda, there are so many people that or talent that look in your position. So that's why they are waiting for you to go down and the other will be replaced to your place. Sasabihin naman itong tatlong tsakan to. Diba? Tatlong tsakan to. Uy, at saka eto yung galit si Vice Ganda at ang kanyang mga alipores, ang kanyang mga trolls, dun sa pinline item natin na mabahong hininga. Yung umaalingasaw ang kanyang hininga. Kwento mo nga, Wendell. Alam mo, ito sa mga trolls na ito. Akin ang huli. Ito sa mga trolls na ito, kung pupunta kayo dati sa punchline at saka sa laugh line at saka sa Metro Bar, di ba? Yung tatlo yun eh. Yan, yung mga comedy bar na yan, kung pupunta kayo doon, makikita nyo doon, yung kasi running joke yun, yung mga stand-up comedian, na pag tinatawag si Vice, pag tinatawag na si Vice Ganda, ang lahat na doon, nakarigon ako, nagaganon. Kasi tinatawag na si Vice Ganda, yun ay running joke nila yan. Yung pala, nung una nga, nung mapanood ko, sabi ko, bakit gumaganon sila? Sabi ko, bakit pag tinatawag na si Vice Ganda, tumatalikod yung kasi paulit-ulit tayong nandun. Tapos yung mic inaabot ng malayo, di ba? Yung parang ganon, yung pala, running joke pala daw nila na, nalaman ko na lang na, mabaho daw hininga ni Vice. Nakakala natin, tiruan. Pero totoo pala. Totoo pala yun. Di ba? Si Romel, hindi ko po hihinga ng anumang opinion kasi sabi ko nga, hindi ako maaaring mamintas ng kapwa manunulat kasi iisahanay namin. Si Romel ay taga-comedy bar din. Kaya hindi ka namin hihingan. Pero alam mo ang totoo. Tama. At kung maaari lang po na magsabi kami ng mga pangalan na nagkukwento talaga kung gaano kabaho ang hininga nitong si Vice Ganda, kung magbibigyan lang sana kami ng pagkakataon, magagawa namin yan. Diba? Kaya huwag kayong nagagalit. Sa bagay, truth hurts. Diba? Ang katotohanan talaga ay nananakit. Tama. Diba? Yun. Okay? At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.